Babe, can you pick me up? Wala na kasing dumadaan na sasakyan eh. Ani Sarah sa kanyang nobyong si Mark. Mag-book ka na lang, babe. I'm in the middle of something kasi. I've tried many times already. Pero wala raw available. Sundin mo na lang ako, please? It's getting late. Narinig ni Sarah ang pagbuntong hininga ni Mark sa kabilang linya. Nagpapahiwatig na iritado na ito sa pangungulit ng nobya. Okay, I'll pick you up. Ani Mark. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Sarah at napangiti. Natutuwa dahil napapayag na niya ang kanyang nobyo. Sige, maghihintay ako. Lumipas na ang maraming oras, subalit walang Mark na dumating. Hanggang sa inubutan na si Sarah ng hating gabi sa tapat ng building na kanyang pinatatrabahuan. 3:00 na rin ng madaling araw nang mapadaan si Mark sa kalsadang katapat ng building nila Sarah. At laking gulat niya nang may nakita siyang babaeng nakatayo roon, na tila may hinihintay. Ang babae ay nakasuot ng blue na skirt, puting blusa na pinatungan ng navy blue na blazer, at may nakasabit na ID sa leeg nito. Si Sarah. Nakayuko lang ito habang matyagang naghihintay sa kanyang sundo. Pinatigil ni Mark ang kanyang sasakyan sa harapan nito at binuksan ang bintana ng passenger seat. Sumakay ka na. Malamig niyang saad. Inaasahan niyang sa passenger seat uupo ang dalaga at tatalakan na naman siya nito sa sobrang tagal ng kanyang pagdating. Subalit sa likuran ito dumiretso. Binaliwala lamang iyon ni Mark at nagpatuloy sa pagmamaneho nang bigla itong humagulgol. Bumuntong hininga si Mark at tiningnan ng kanyang nobya sa rearview mirror. Nakayuko pa rin ito at palakas ng paghahagulgol. Ano ba? Hindi ka ba titigil kakayak dyan, ha? Sinundo naman kita, hindi ba't sabi ko sa'yo maghihintay ako? Putol ni Sarah sa sinasabi ni Mark na ngayon ay umiinit na ang ulo. Sabi ko sa'yo maghihintay ako, ba't di ka dumating? Aba, pinagtataas mo na ako ng boses ngayon, ha? Nilingon niya si Sarah sa likuran at halos mabuwal na siya sa kanyang kinauupuan na makita niya ang namumutlang si Sarah. Nakalugay ang kanyang buhok na tinatakpan ng kalahati ng kanyang muka. Ang mga mata nito'y dilat na dilat at puting-puti. Punit at duguan ang blusa at kapansin-pansin rin ang mga marka ng chikinini sa kanyang dibdib. Hindi agad nakagalaw si Mark sa sobrang takot nang biglang may malakas na busina ang nagpabalik sa kanya sa katinoan. Isang truck! Naghintay ako, Mark. Bulong ni Sarah sa nobyo, na ngayon ay nasa likuran na niya at nakatitig sa kanyang mga mata sa rearview mirror. Muling nanigas ang katawan ni Mark na tila ba'y kinokontrol ito ng babaeng nasa kanyang likuran at sa isang iglap lang ay bumangga ang sasakyang sinasakyan ng mga ito sa puno ng nara. Duguan at nanlalabo ang mga mata ni Mark na sinubukan niyang dumilat. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon pero ngayon ay nakahandusay na siya sa may ugat ng puno. Katabi ang walang buhay na katawan ni Sarah. Puno ng saksak ang katawan, ngunit ang palda, nakadilat ang mga mata. Unti-unti nang nawalan ng malay si Mark. Subalit bago pa man siya tuluyang bawian ng kamalayan, ay narinig niyang muli ang boses ni Sarah. Naghintay ako.